Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O eto na, grabe ho. Bumuhos ang suporta ng mga taga Davao, hindi lang taga Davao. Iba't ibang lugar sa Kamaynilaan, sa probinsya, ibang bansa. Makikita nyo sa mga social media, hindi pa kayo matakot. Kumikilos na ho ang taong bayan. 'Di ba? Kaya sa palagay natin itong mga ito ay nanginginig na ho. Nanginginig na ho ang mga pakiramdam dahil ibang klase ang nakikita nila ngayon. Naglalabasan na ho ang ating mga kababayan at sumusuporta dito sa Pangulong Duterte. Ang sabi nga doon sa unang video natin, hindi ka naman minahal ng bayan. Sino'y sinabihan? Alam nyo na, si Bonghet. Hindi ka minahal ng bayan. Bagkus si Tatay Digong ang minahal ng bayan. Kaya pakiwari natin, siguro kaya tumakbo, magbabawi lang. Pinagbigyan ni BP Sara na maging presidente, babawiin kung ano man yung nawala sa kanila ng mga panahon na kinuha sa kanila. Ngayon, binabawi. Pero sana naman, ito lang, matatapos na po ang karir nyo. Nako po, eto mahirap. Baka pag kayo siningil. Ito, ipasok na natin to Matapos rin si PRD, ito. Dahil sa ginawa mong pangtatraidor sa buong bayan, mukhang mauulit ang kasaysayan. Isang nakakapangilabot na video online ang talagang nagbigay buhay sa mga natutulog na damdamin ng maraming Pilipino matapos magsagawa ng malawakang protesta ang maraming Davaoenyo para manawagang ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Ito ang makapanindig balahibong video na umabot na sa mahigit sa 8.7 million views in just 8 hours nang isagawa sa araw ng Davao ang kanilang protesta para manawagang sa pamahalaang ibalik si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Tama. Matatandang hindi lamang ang Davaoenyo kundi ang bawat Pilipino ay tumututol sa hakbang ng pamahalaang isuko sa banyagang husgado ang former president at dito'y litisin para sa di umanay akusasyon ng extrajudicial killings. Ngunit Pero inyo sabi nila doon, 30,000 daw ang nawala. Samantalang 42 lang yung binasa ng ICC judge. Ano ba talaga? Di ba politika lahat? Gusto nilang sirain ang pangalan Duterte. Gusto nilang pabagsakin. Hindi lang si BP Sara. Ginawa nila ng paraan si Tatay Digong. Ngayon, eto na. Dumating ang pagkakataon na talagang galit na ang ating kababayan. Ngayon hindi sila makapagsalita. 'Di ba? Wala silang ngayong propaganda ngayon Parang sila ngayon ay nananahimik, parang ngayon sila ay pipi. No? 'Di ba? Pansin nyo? Wala kayong naririnig ng mga pagla-live nila, 'di ba? Wala kayong naririnig ng mga press con nila. Baka kasi, wait, there's more. Araw pa lamang ang nakakalipas, mukhang ramdam ng araw ng Malacanang ang galit ng taong bayan dahil sa araw na ito, bumahana ng libu-libong tao. Ito ay hindi fake news, kundi actual video footage. At hindi ito bayaran. Baka na naman sabihin nyo bayaran. Sabi ng taga Maynila. Pahiya ka, no? Ito ba, nakikita mo, magkano ibabayad dito? Sige nga, sa tingin mo. Kaya, sinasabi natin Sinasabi natin, naku, jet plane. Ng mga residente ng Davao City kung saan bumanyera na sa lansangan para kalampagin ang pamahalaan, lalo na ang Pangulo ng bansa na si President Bongbong Marcos Jr. na tila isa sa mga naging pasimuno sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Isa sa nagpasimuno, 4 kayo. Yung dalawa, talaga namang nakadikit kayo sa panahon ni Tatay Digong. Tapos pinagkalulo nyo. Sa bagay, meron naman ganyan sa dating panahon Kung sa libro nga ng mahiwagang libro nakasulat 'yan, 'di ba? Meron talaga
Pagdating sa kapangyarihan, sa pera, lalabas ang katotohanan. Lalabas ang tunay na kulay ng tao. Ang problema dito, pag siningil kayo ng taong bayan. Oo. Di ba ang noong panahon, ang sabi, ang try, inaano ng patalikod o binabaril sa, inaano sa, sa yung firing ika nga. Di ba? Totoo ba yun? O, ayun, comment nyo sa comment section. Ganun. Kaya, nakakabilib na ho yung nangyayari. At sa may nag-comment sa atin, sa Shibuya, Japan, yung rally nila, talagang solid. Sa Korea, meron din. Sa New York, sa Milan, sa UK, sa London, ang dami ho nag-comment sa atin. Sa Sydney, sa New Zealand, sa Auckland, hindi lang sa Auckland kasi malaki. Merong South, North, meron din sa Christchurch, South kasi yan sa Auckland meron din. Sa Qatar meron din. Grabe ho hindi lang Davao. At kung napanood nyo kaninang umaga, yung mga riders natin humarap na doon sa Mindiola. Talagang pinakita nila na hindi basta-basta yung ginawa nito ni Bonget. Pinano nyo ginalit nyo yung taong bayan Akala nyo nung nanalo kayo, akala nyo boto nyo yun. Hindi ho. Sabit lang kayo. Sabit lang kayo sa usapan. Niligawan nyo ng mga Duterte. Nagpaandar kayo. Ang sabi nyo, pag nakuha nyo yung ginto na sinasabi nyo, ibibigay nyo sa taong bayan. Hindi pala. Ang nangyari pala, mas kinuha nyo pa yung anak. Nakapondo na. Pinag-interesan pa. At yung usapin ng BICAM, hindi pa ho tapos yun. Lahat ho yun, nakatala yun. Pagkatapos ng issue na ito, at pagkaupo ni BP Sara, abangan nyo kung ano yung mga pwedeng mangyari. Marami ho kayo. Pinagtulungan nyo yung dalawang Duterte, si Tatay at si BP Sara. Ang dami nyo dyan. Ngayon, sabi nga ng ating manunood dito, si Aling Ledesma, abangan nyo paano niya babawiin lahat yan. Diba? Kaya gustong-gusto nyo mawala ang Duterte para hindi mahalungkat yung mga kadorobohan nyo. Ganun lang kasimple. Pero ngayon, eto na. Woo! Taong bayan ang sisingil sa inyo, sabi ni Lolita rito. Sukdulan ng araw ang galit ng maraming mga Pinoy kung saan hindi makapaniwala na sa kabila ng tulong at kagandahang loob ng pamilya Duterte, ito lamang raw pala ang gaganti ng presidente. Ngunit wag raw magiging kampante si Pangulong Bongbong Marcos dahil matapos niyang traidorin ang bayan, mukhang mauulit nga raw ang kasaysayan dahil tulad ng kanyang ama, tila galit na ang tao at gusto na silang palayasin sa Malacanang. Kita naman, no? Given naman, nagalit na yung tao, ultimo bata, nagsisigaw na. Diba? Meron ngang kwitis mukha ni Bonget pinapalipad Diba? At doon ho, sa nagplano, wait, there's more. Plano-plano kayo. Talagang gusto nyo talagang masira, gusto nyo talagang sirain. Grabe, no? Hay, nako, sorry na lang ho, At kami ay naghihintay. Naghihintay lang kami. Talaga naman, Narito at panoorin ang nakakapangilabot na viral video online kung saan nagsimula na ang kilos protesta ng maraming Davaoenyo kung saan nanindigang hindi susuko hanggang sa mabawi sa bansa ang dating Pangulo na siyang ipinagkanulo ng walang kwenta raw na gobyerno. Libo-libong botante galit na sa presidente. Narito at panoorin ang full video. Kita nyo, ano sinisigaw?
Hindi pa kayo talaga, ay kung ako sa inyo, magbibili na rin kayo ng mga jet plane nyo. Kung sakali lang talaga na, naku po, at madali kayo maka-fly. Ganun lang kasimple. Oo, pero yung iba, minsan yung isa parang nagbabalik loob na eh. Pero kilala na ho kayo. Huwag na kayo magbalik loob. Kilala na ng taong bayan ng mga karakas nyo. Ito, ipasok natin ito. Yung rally sa Mindiola, talaga namang, sabi ko nga sa inyo, di ba? Akala nila 10 o 20 lang. Sabi nila, hindi aabot ng 300 dyan. Libu-libong mga rider ang sumalubong sa mga mamampulis na ito. Ito, pasok natin. Tila nataranta na ang mga kapulisan sa Mindiola. Naka-double line formation ang 225 pulis ng Manila Police District sa Mindiola, Manila bilang paghahanda sa inaasahang pagdating ng motorcade ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Layunin ng deployment na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng naturang aktibidad ayon sa Manila Police District. Ngunit ang ilang mga certified DDS ay pinag-iingat ang lahat. Baka daw kasi may gumawa ng peking kaguluhan or may manadya ng kaguluhan upang makapagdeklara sila ng martial law. Yan, paalala lang mga kasama ha. Wait, there's more na lang tayo. Pero wag ho kayong gagawa ng mga bagay-bagay na pwede silang gumawa ng isang deklarasyon. Hindi po natin pwedeng sabayan sila. Kasi meron silang mga bagay na pwedeng gawin. Pero, antayin natin yung tamang panahon. Kaya nga, wait, there's more eh. At abangan natin, pagtapos na ang eleksyon, ang sabi ni Richard dito, Richard Mendoza, pagtapos ng eleksyon, uupo na yung mga PDP line. Yung siyam. Nadagdagan pa ata ng isa. Basta siyam. Uupo yun, yun na, pag-asa na natin yun. Pag-asa ng bayan, ha? At syempre, yung mga party list, Panao, PBP, Sagip, yung party list ni Belica, yun, ha? Yun ang mga kailangan natin. Ano na ngayon? Kalahagitnaan na ho ng Marso, April, May. So, kulang-kulang 30, mga 60 days. Diba? Yun, abangan natin. Wag ho kayong kikilos na hindi mga kaaya-aya. Yung kilos na ginagawa niyan, peaceful rally po yan. Take note, peaceful rally. Wala pong malisya yan. Baka yung iba ginagawa ng malisya, pero yung iba tahimik na. Yung mga lulong, mga dorobo ng bayan, tahimik na ho. Ayaw na nila magpa-interview. Kasi wala na ho sila makukuha ang boto eh. Kaya pag sumausaw pa sila rito, wala na. Bantot na ang kanilang pangalan. Hindi naman talaga magugulo ang DDS. Tama. Ngunit may isang kakamping ang tila nakikiisa ngayon sa ginagawang rally ng mga DDS supporters. Nako, ito ay mahirap. Ayon kay... Ito ang mahirap, ha? Bobby Brillante Zapanta. I speak as a Filipino and a good citizen who values loyalty, integrity, and the well-being of our nation. I have never supported betrayal. What we are witnessing now exactly that a political act that disregards gratitude and honor. I'm a kakampik, but I also stand with Duterte because of the countless Filipino who saw him as their savior of the best. Tama naman. President they are ever had, many have different political belief. But one thing is clear, Duterte protected and uplifted millions of Filipino, especially those who had long been neglected by the system. Tanyo, maliwanag sa maliwanag. Kakamping ka, pero ang paninindigan mo, nakay Tatay Digong. Pero siyempre, baka ngayon lang yan. Alamin natin sa mga susunod na panahon, di ba? Hindi naman tayo pwedeng maglipat agad. Baka siguro, dahil alam nyo na yung mga tao ay nagbibigay ng boses, maganda to. Ang maganda nito, pag-aralan muna natin. Bobby Zapanta, I speak as a Filipino and a good citizen who values loyalty, integrity, and the well-being of our nation. I have never supported betrayal, and what we are witnessing now is exactly that, a political act that disregards gratitude and honor. I am kakamping, but I also stand with Duterte because of the countless Filipinos who saw him as their savior
and the best president they ever had. Many people may have different political beliefs, but one thing is clear. Duterte protected and uplifted millions of Filipinos, especially those who had long been neglected by the system. This is not about politics. This is about principles. Betrayal should never be justified, no matter who is in power. As a Filipino, I will always stand for what is right, for leaders who put the people first, and for the truth that must be told. To those who may have misunderstood my words, know that I speak not out of division, but out of deep sadness for our beloved bansang sinilangan. I am a Filipino first and foremost, and my only wish is for our country to rise above betrayal, stand firm in truth, and move forward with dignity. I pray that the Philippines will survive not just through politics, but through the unity and strength of its people. Because at the end of the day, leaders come and go, but our love for our nation must remain unwavering. Narito ang Yan. buong Ito, kaganapan diba? sa Manila, Pinakita na natin yan Mindiola, kanina eh. kung saan humarap Kahapon. ang Kanina. 225 mga kapulisan na naka-battle gear pa na akala mo Ilan? Oo, sabihin natin mga 200 yung pulis. So, bigyan na natin sila ng 200. Hindi nila kaya naman ito. talagang Napakadami yung mga manggugulo rider. ang mga DDS na ito. Ngunit ang kanilang panawagan lamang ay pabalikin na ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Oh, yun. Narito ang buong detalye, panoorin natin. Yan ha. Akala kasi nila, ay forward na natin ha. Akala kasi nila, konti lang. Oo, hindi nila ang dami niyan. Ayan o. Hindi lang dyan. Ito actually live to ngayon ha. Ika-captured natin na isasama natin dito sa ano natin, sa content natin. Ito live ba? Ngayon nangyayari to sa saan to? Ibang bansa eh. Ito na lang tignan natin ha. Live yan ha, mga kasama ha. Nagtipon-tipon natin kababayan. UK din ata to. Dami na nila, no? Yung mga placards sila ng mga kaya sa news ng PTV po, may mga pictures sila, may mga mga drawing nito. Sana yung mga antay na day off na kasi alas 5 na. Pantas na sila. Nagbayad. Nagbayad. Ang mga polis? you do it for you because you always do that. Kukunin ng police yung passport ko kanina. For what reason? Why you don't take the passport of everybody? Correct. Yun. May issue pa pala. Dahil nag-rally siguro sila, kukunin daw ng pulis yung passport nila. Sagot naman ng ating kababayan, why you take my passport? There's any violation na nagawa? Ayun, buti na lang, magaling ang ating kababayan. Atong mga reporter, ang gamitin nito, anti-Duterte tayo. Mayroon kanina. Mayroon na namin sa PTV4. Yun maliwanag baka daw yung peaceful rally nila ay gamitin ng mga ipakalat na sila daw ay anti-Duterte. Pero ito maliwanag na maliwanag, ito sumusuporta kay Tatay Digong. Ang pro-Duterte, yun ang gipicture nila, gipublish. Nakatandaan yung pro-Duterte. Alam niyo yung mga naninira. They are white. Wala. Marami ngayong kumakalat na bayaran ng bulager at mga press. Ang ginagawa na itong mga bulager at mga press na to, kukuha ng capture na walang mga placard o walang mga signage tapos ilalagay anti-Duterte. O kagaya nung sa Liwasang Bonifacio, hindi pa nagsisimula yung programa, nagsasalansan pa lang ng mga upuan, kinaptured na. At pinost, ang nakalagay doon, nilangaw. Wow!
Ang galing. Ang galing. Ang galing yung gumawa ng istorya. Mga tao hindi maniniwala. Pag-abot ng quarter sa ako, Totoo naman, wala nang maniniwala sa kanila. okay, ang kamay. Kamay, Arte. May peace bomb na ha. Duterte. Walay wifi, makita nimo nga na internet wala sila wifi, dili Yawa, sila di kayo no, ang Marcos no? Ang mga mall walay tao. Tama ka, kabayan. Ipang kuan imong i-report imong account. Pagbuhaton nimo sa Manila. Na dito ang akong mga classmate. Tama ka, kabayan. Yung sinabi mo, tama yan. Tumpak yun. Kay basin ko ng subahan. Walay tao. Ayun nag-ano siya. Yan nakita natin. Diba? Ganyan talaga kalab ng ating kababayan, mapa Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, migrante o FW, talaga naman, todo suporta. At ito, ano meron dito? Umano'y gamitin ng ICC at ni Bongat, ipinaliwanag ng isang international scholar. Ano kaya meron dito? Sige nga, para maliwanagan tayo. Ipinaliwanag ng isang international relations scholar kung paano nagkatugma ang interes ng International Criminal Court at ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa pamilya Duterte. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Ako, nakita ko kasi dito, nagkatugma yung pangangailangan ng ICC at pangangailangan ni Marcos. Their stars aligned. Ito ang assessment ng international relations scholar na si Sas Rogando Sasot sa naging papel ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hawak ngayon ng International Criminal Court si Duterte matapos siyang ihatid ng Office of the President papuntang Netherlands. Pero hindi lang siya ang may standing warrant of arrest mula sa ICC. Noong November 21, 2024, ipinaaresto ng ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa umunay war crimes at crimes against humanity sa digmaan ng Israel at ng Hamas. Noong March 17, 2023, inilabas naman ang warrant of arrest para kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng giyera nito kontra Ukraine. Gayunpaman, nananatiling limitado ang kapangyarihan ng ICC laban sa Israel at Russia. The ICC is now facing a crisis of legitimacy. Hindi ba? Ang dami na nilang high profile na hindi magawa. At they're still facing a challenge from the United States. So they would like, tapos yung ICC prosecutor facing a sexual harassment case. So this is a perfect opportunity to them, for them to have a semblance of legitimacy. And the Marcos administration wants to get rid of Digong. So their stars aligned, hindi ba? In perfect unison. Ayon kay Sasot, ipinakita ng pag-aresto kay Duterte ang kahinaan ng ICC. Anya, ang pagkakadetene ng dating Pangulo doon ay bunga ng maruming politika sa Pilipinas at hindi ng aktual na kapangyarihan ng ICC. Tama. Dahil dito, posible yung manuntutukan ito ng ASEAN leaders, lalo't iginagalang si Duterte sa Asia. Alam naman natin, Duterte's greatest weapon is his mouth. The moment that the old man opens his mouth, the whole world will be listening. Remember, Digong is only unpopular in Western countries. Ilan lang yung population na yan. Ilan lang yan? Wala pa itong 500 million. But in non-Western countries, Duterte is very popular. In Africa, in other Asian countries. They will be watching this and they know that this is a massive injustice. So this might spell the end of the ICC. Especially yung Article 59. Pag binend nila yung Article 59, tapos sila dyan. It's the end. Pwede pala yun na i-disregard yung arrest proceedings ng ICC. Ang Rule 59 ng International Criminal Court ay nagtatakda ng mahalagang karapatan para sa isang inaarestong individual sa ilalim ng Rome Statute. Isa sa pangunahing probisyon nito ay ang pagtiyak na bago dalhin sa ICC, ang isang inaresto ay dapat munang dumaan sa legal na proseso sa kanyang sariling bansa. Kasama rin dito ang karapatang humiling ng pansamantalang kalayaan habang inaayos ang kanyang pagsuko. Isang pagkakataong na ayon kay Sasot ay hindi naibigay kay dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas. Ayun. Naintindihan na natin. Diba? Ibang klase talaga. Basta marunong ang tao, hindi maloloko. Pero ginagawa nila yung kapangyarihan nila. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila. Oo.
Alam nyo naman, makapangyarihan sila ngayon, pero pagdating ng araw, wala na ho yan. Diba? O, sumasang-ayon ba kayo mga kasama? Talaga namang ibang klase yung ginagawa nila gigipit sa mga Duterte. Pero siyempre, taong bayan na po ang kikilos para pagtanggol si Tatay Digong. Ano ito? Sabong, boxing at mga aktibidad. Nako, ano ba yan? Hindi pwede tayo dyan. Masama yan. Yung mga ano na yan. O, galing tuloy natin to kung ano yung pag-uusap dito. Ganda yung maliwanag sa maliwanag. At may nakita tayo mga kasama. Buo na po yung defense team ni Tatay Digong. Bigay natin yan. Bigay natin sa inyo. May kababalita lang. Isang, international lawyer. Ang magiging abogado ni Tatay Digong. Ito. Former President Duterte's defense team is taking shape. British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman will be the lead counsel, while former Executive Secretary Salvador Medialdea and former presidential spokesperson Harry Roque would be his supporting lawyers. Vice President Sara Duterte has been serving as the family's representative and has been meeting and coordinating with her father's defense panel. International law experts and professors believe the Supreme Court will try to balance Philippine and international statutes amid petitions on former President Rodrigo Duterte's arrest on an ICC warrant. Adrian Ayalin reports. Is it possible to see a clash between the Philippine Supreme Court and the International Criminal Court in the Netherlands? International law experts and professors believe that the Supreme Court will delicately balance Philippine laws in relation to international statutes, as former President Rodrigo Duterte remains detained for crimes against humanity in The Hague. The court is a practical court. They will realize, I think they will see the extent of what they can do given the circumstances at hand. But I think the initial way they dealt with the petitions it gives us a hint as to how they would prefer to handle the situation. Currently pending before the Supreme Court are petitions for habeas corpus asking for the return of the former president to the Philippines, filed by Duterte siblings Davao City 1st District Representative Paulo, Davao City Mayor Sebastian, and Veronica or Kitty Duterte. Also pending is the petition for certiorari filed by the former president and Senator Ronald De La Rosa, questioning the constitutionality of the cooperation of the Philippine government with the ICC in light of the 2019 withdrawal of the Duterte administration from the Rome Statute. The U.S. Supreme Court, for example, in some of the cases when it's confronted by... Yan ang mga dapat natin. No? Pero sana, hindi lang pagdarasal, siyempre, ano rin tayo, meron kasi mga nilabas na petition, no? Na kung napanood nyo yung unang vlog natin, meron petition doon para mapalaya agad si Tatay Digong at mabalik dito. So umaabot na po siya ng mga almost 400,000 ang nakapirma sa petition. Sana madagdagan, umabot po ng 32 million. Yung petition na yan. Lagi natin tatandaan ang Pangulong Duterte lang po ang nagbigay buhay sa Pilipinas. Siya yung gumawa ng mga bagay-bagay. Kita nyo, doon pa lang sa passport, sa lisensya, malaking tulong na ho yun sa atin. Ano pa? Diba? Yung mga proyekto, kita nyo, ito ang problema pa. Yung tawag dito, yung subway, balita natin, medyo tumatagilid daw yung pondo, di umano. Pero sana, ipagpatuloy dahil yun ang pangarap Dahil yung traffic sa Pilipinas, gano'n na katindi. So, gumawa si Tatay Digong, nag-isip siya, pwede naman mangyari sa Pilipinas Dahil nagawa sa ibang bansa yung subway, rail, di ba, tren. Nagawa. Yun, inumpisahan na ng panunukulan ni Tatay Digong. Tapos ito, malalaman mo, walang pondo. Nakakabigla naman. Nasaan yung pera? Nasaan yung ginto? Nasaan yung pondo ng PhilHealth? Nasaan lahat yung pondo ng na inutang nyo sa Korea? Nasaan na yung mga pera na yun? Yun ang mga dapat natin malaman.
'Di ba sabi nga ng isang magaling na balik nyo. At hindi lang yan, pagbayaran nyo sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli, bye-bye!